Dear IFM, words are mightier than swords. Ibig sabihin, mas nakakasugat ang salita kaysa sa isang matalim na bagay. Dahil ang sugat mula sa isang matalim na bagay ay mabilis gumaling. Pero ang sugat mula sa salita, habang buhay nang nakaukit sa puso't isipan. Mas malalim ang peklat na iniiwan nito sa atin. Kaya nga, parati nating naririnig na kailangan ay nag-iingat tayo sa mga salitang ating binibitawan. Dahil maaari magkaroon ito ng malaking epekto sa isang tao. Mayora Iska Morena, tawagin niyo na lang ako sa pangalang Enrique. Isang secondary education teacher sa isang eskwelahan malapit sa lugar ko. Malalim ang pinagdaanan ko bago ko narating ang ganitong klase ng tagumpay. Mayora, hindi naman kasi ako likas na matalino. Yung tipong estudyante na palaging nasa honor roll. O yung pambato sa mga quiz bee na nakikipagkompetensya sa ibang eskwelahan. Hindi ako yun. Dahil bata pa lang ako, parati na akong nahuhuli sa aming klase. Parating palako lang nakukuha kong grado mula elementarya hanggang mag-high school. Nakakapagtaka na nga kapag nakakakuha ako ng 79 at isang himala kapag umabot ng 80 ang grado ko. Ganon kahina ang ulo ko, Mayora Iska Morena. Isang estudyante na para bang wala nang patutunguhan sa buhay dahil wala nang ibang nakita sa papel kundi pulang tinta ng ballpen at mga bilog na parang itlog. Uwi na! Uwi na! Psst! Uwi na! Oh, bakit? Ano, tara! Laro tayo! Pagbibigyan kita ngayon na manalo. Mukha mo, sabihin mo gusto mo lang bumawi sa akin kasi parati kang talo. Jesus! Ano, tara! Laro tayo! Sige, sige. Pero isang oras lang ah. Kailangan ko ngayong umuwi ng maaga dahil dumating yung tsahin ko galing sa ibang bansa. Corny naman ito. Isang oras lang. Bitin yun! Hindi nga pwede. Gusto mo bang ibitin ako ng nanay ko ng patiwarik? Ako maghahatid sa'yo sa bahay nyo. Kahit taga-barangay pa ang magatid sa akin sa bahay, hindi nun mababago yung kapag nagalit sa akin nanay ko. Kaya isang oras lang ako pwede. Sige na nga. Basta bumawi ka ha. Oo, babawi ako. O ano, tara. Sige, tara. Enrique. Sir Eric? Halika nga rito. Kakausapin mo na kita saglit. Sige po. Ano po yun, sir? Alam mo, hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko sa'yo Bakit naman po? Tinitingnan ko ngayon yung grado mo sa klase ko. Puro mga bagsak. Quiz, exams, pati assignments mo bagsak. Ay, pasensya na po, sir. At hindi lang sa klase ko, pati rin pala sa ibang subjects mo. Problemado ang mga teachers mo dahil hindi nila alam kung paano pwede nilang gawin para naman kahit papano tumaas ang mga grado mo pero wala Sir, baka naman pwedeng bigyan niyo na lang po ako ng special project. Kahit bigyan ka namin ng maraming special projects, hindi pa rin kakayanin. Sir, baka naman po magawan po ng remedyo. Graduating na ako, sir Baka mamaya, hindi ako makapagmarcha niyan sa Marso. Talaga bang naisip mo pang makakapagmarcha ka sa kabila ng mga gradong binibigay mo sa akin, Alam mo kung bakit ganyan? Wala ka kasing ibang inatupag kundi ang maglaro kasama ng mga barkada mo. Hindi ka na nga matalino, puro pagbubulakbul pang ginagawa mo. Sir naman. O bakit hindi ba? Mahina nga yung utak mo, hindi mo pa sinisipagan. Sana kahit dun man lang nakakabawi ka, kaso hindi.
Pasensya na po talaga, sir. Pasensya. Puro ka na lang pasensya. Ilang buwan na lang, graduation na. Pero itong mga grado mo, hindi pa handang gumraduate. Oh, exam papers mo. Pati rin tong quizzes mo. Gusto ko ibalik mo yan sa akin nang may pirma ng mga magulang mo, naintindihan mo? Po, sir naman! Anong sir naman? Kailangan malaman ng magulang mo ang ginagawa mo rito sa loob ng classroom. Papirmahan mo sila dyan at ibalik mo sa akin. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, sir. Sige na, alis na. Anong gagawin ko nito ngayon? Oh, mukhang ikaw yata yung ibibiting patiwarik ngayon ah. Tara, kain muna tayo ng fishbowl sa labas ng school. Habang nag-iisip ka kung paano ka makakaligtas sa tatay mo. Tara na! Anong oras na ba? Baka naghihintay na yung tropa dun ah. Oh, saan ka na naman pupunta? May lakad lang po kaming magbabarkada, tay. Nagpaalam na po ako sa inyo kahapon, di ba, na alis po ako ngayon. Hindi ka alis. Po, bakit naman po? Dahil isa kang malaking sinungaling. Ha? Paliwanag mo nga sa akin yan. O, ba't ganyan yung mga grado mo? Kung hindi ka pasang-awa, anak ng tokwa, zero ka. Patay. Talagang patay ka sa akin ngayon. Ano, dali! Ipaliwanag mo sa akin kung bakit sa kabila ng pagpapakapagod ko sa trabaho, ganyan ang inaatupag mo sa klase mo. Anak ng tokwa. Ano to, itlog? Tay, pasensya na po. Pasensya. Puro na lang pasensya. Rico, tay! Talaga? Anong aaray-aray ka dyan? Rico! Alam mo dapat ilang beses na kitang binatukan eh. Baka sakaling maalog yung lintik mong utak at tumalino naman. Ang hina-hina na kokote mo. Puro ka barkada. Ano? Sabihin mo sa akin, gusto mong huminto ng pag-aaral? Ha? Yung ba gusto mo? Tay, huwag naman po. Babawi naman ako eh. Paano ka pa babawi? Malapit na ang graduation nyo. Tandaan mo tong sasabihin ko. Kapag ikaw talaga bumagsak at hindi ka nakapagmarcha, bahala ka na sa buhay mo. Hindi na kita pag-aaralin dahil nasasayang lang naman ang pera ko sa'yo. Kaya gawin mo ng paraan yan kung gusto mo makapagtapos sa pag-aaral. Mayores ka, Morena. Hindi naman sa wala akong pakialam sa pag-aaral ko, sadyang hindi ko nang kinakaya ang mga klase ko. Hirap ako sa pagmemorya at sa pag-intindi, na para bang walang pumapasok sa aking utak, kaya parang wala rin akong natututunan. Sige, aaminin ko na hindi ako masyadong nag-e-effort noon sa pag-aaral. Parati lang akong sakto, lalo na sa mga binibigay ko sa aking eskwelahan. Kasi ayokong nahihirapan ako. Pero dahil sa graduating na ako ng high school ng mga panahon na yon, at mukhang seryoso si tatay sa banta niyang pagputol sa suporta niya sa pag-aaral ko, sinubukan kong humabol. Nagmakaawa ako sa aking mga teachers sa payagan akong bigyan ng special project. Kahit gaano pa kahirap. Pero, hindi na nila ako napagbigyan, Mayora. Malapit na raw kasi ang Marso at nahuli na ako. Sa madaling salita, tanggapin ko na lang na uulit ako sa pagiging 4th year high school student habang ang iba, kolehiyo na. Paano kaya to? Sabihin ko kaya kay tatay ito? Huwag kayang sabihin. Ha? Paano hindi mo sasabihin yan? Graduation natin yan. Di magkukunwari akong nakagraduate. Sigurado naman akong hindi yun pupunta si tatay. Ang sasabihin niya, mag-aaksaya lang siya ng oras
Wala namang isasabit sa akin na medalya. Pwede ko namang gawin yun, di ba? Yung huwag sasabihin. Hindi naman niya malalaman ang totoo eh. Nababaliw ka na ba? Talagang naiisip mo pa yan ngayon Akala mo hindi malalaman ng tatay mo yung totoo? Wala namang pakialam yun sa akin eh. Alas siya. Gusto mo na nga yatang mamatay, no? Ayusin mo nga yung pag-iisip mo. Anong gusto mong gawin ko? Ipapatay na ako nun kapag nalaman niya na hindi ako nakasama sa opisyal na listahan ng mga nakapagtapos ngayong taon. Di mamili ka na lang kung ano gusto mong rason. Patayin ka dahil nagsinungaling ka o patayin ka dahil hindi ka makakagraduate. Ewan ko sa'yo. Ang gulo mo kausap. Kinakabahan talaga ako. Parang lalabas sa dibdib ko yung puso ko eh. Ayaw mo na yan. Nandito naman ako para tumulong sa lamay mo eh. Umalis ka na nga. Biro lang. Good luck na lang sa'yo. Balitaan mo ako pag nasa ospital ka na Sige na. Umalis ka na lang. Bahala na si Batman. Mukhang wala si tatay Ang tahimik ng bahay. Mabuti naman kung ganun. Makakapag-practice pa ako ng sasabihin ko. Anong binubulong-bulong mo dyan? Ginulat nyo naman ako eh. Kanina pa kayo dyan? Oo. Hindi ka kasi lumilingon dito sa sopa Kaya di mo ko nakita. Kumusta yung araw mo sa eskwelahan? Malapit na graduation ninyo Diba? Naayos mo na ba lahat ng grado mo? Wala bang bagsak? Sandali lang taya. Isa-isa lang ng tanong. Mahina ang kalaban. Ano nga? Naayos mo na ba lahat? Nakagawa ka ba ng paraan para mabago yung gradong pinakita mo sa akin nung nakaraan? Ano? Sagot! Tay! Ano kasi tay? Paano kaya sasabihin to? Tay! Kasi Ano nga? Ganito kasi yan tay. Ano nga? Ang dami mo pang sinasabi. Diretsuhin mo na lang ako bago pa maubos yung pasensya ko sa'yo Hindi pa ako makakasama sa pagtatapos sa graduation. Anong nakakainis? Akala ko nung una, lalambot din sa bandang dulo si tatay. Pero Mayora, akala ko, sa ngayon lang siya magagalit at manenermon, pero bibigay rin sa akin mamaya. Kaso tinutuon niya yung mga sinabi niya. Ilang araw na lang ay magpapasokan na ulit. Ni piso walang inaabot si tatay sa akin. Wala rin siyang binabanggit tungkol sa pangmatrikula ko. Kaya doon ko na-realize na seryoso pala talaga si tatay. At tulad ng inaasahan, huminto ako sa pag-aaral, Mayora. Nagtrabaho ako para mapag-aral ko ang sarili ko. Nagsimula sa pagiging boy sa isang hardware na kaibigan ni tatay at nang nakatungtong ako ng 18, nagtrabaho ako bilang janitor sa eskwelahan namin. Nang makaipon ako ng sapat na pera, saka ako muling nag-aral sa high school. Dito Mayora, ginalingan ko na. Wala akong sinayang na panahon. Kahit masakit sa ulo ang pagre-review, binaliwala ko yun. Hanggang sa awa ng Diyos, nakapagtapos din ako. Ang susunod naman na problema ko ay kung paano ko guguguli ng pangmatrikula sa kolehiyo. Wala Hindi na talaga ako nakatanggap ng kahit anong suporta mula kay tatay. Sariling sikap na lang ang nangyari. At dahil high school graduate na ako, pumasok ako bilang call center agent sa isang local account. At dito, Mayora Iska Morena. Nakapag-ipon ako ng mabuti. Salamat sa libre Di bale, babawi din ako sa'yo balang araw. Naku, kailan pa kaya yun? Grabe Joke ka lang. naman. Uy, grabe ka naman. Huwag kang mag-alala, malapit na yun. Hintayin mo lang na makapagtapos ako sa kolehiyo. Ililibre kita sa mamahaling restaurant. Talaga lang
Yung damit mo hindi mo malaban ng maayos eh. Lilibre mo pa ako. Naman lang to kanina lang. Lalabang ko rin yan kaagad mamaya pagdating ko sa bahay. Gamit ang Pride detergent. Di lang puti, kisla puti. Pero Enrique, sigurado ka ba na sa secondary education ang kukunin mong course? Hindi ka talaga nagbibiro? Oo nga, seryoso ako. Matagal ko rin namang pinag-isipan yan. Bakit? Sa tingin mo hindi ko kakayanin yun? Hindi naman sa ganoon. Pero ang alam ko kasi mahirap yung kursong yun eh. Isipin mo, 4 na taon kang mag-aaral sa kolehiyo. Pagkatapos magre-review ka na naman para sa licensure examination for teachers o yung LET. Depende pa kung makakapasa ka ron. Paano kung di ka nakapasa na naman? Di uulitin ko hanggang makapasa ako. At isa pa, lahat naman ng magandang bagay sa buhay pinaghihirapan talaga. Bakit eduk naisip mong kurso? Kasi parang ang sarap sa pakiramdam na magturo sa mga bata. Yung ikaw ang unang magbibigay sa kanila ng mga bagay na hindi nila alam. Yung parang isa ka sa magiging dahilan para magbago ang tingin nila sa buhay. At dahil yun sa mga pwede mong ituro sa kanila. Ang saya kaya nun. At matindi rin ang pressure. Pero alam mo, believe din ako sa'yo no? Talagang ginawa mong lahat para makapagtapos ka sa high school. At talagang ginalingan mo. Akalain mo yun, tol. May utak ka pala. Hoy, grabe ka naman dyan. Ano akala mo sa akin? Walang alam. Talagang ginalingan ko kasi gusto kong makapagtapos sa pag-aaral. Ganun lang yun. Hindi ka talaga tinulungan ni Tito Doming? Hindi. Sariling sikap ko lahat ng ginawa ko. Maski itong pagpasok ko sa kolehiyo. Mabuti na nga lang at nakapag-ipon ako sa mga racket na ginagawa ko. Alam mo, hindi mo man to naririnig sa tatay mo pero sasabihin ko sa'yo, nakaka-proud ang ginawa mo. Mabuhay ka, tol. Naks naman sa mabuhay ka, ha? O sige na, kumain na lang tayo. Sige. Oh, bakit ngayon ko lang nakauwi? Overtime ka na naman sa trabaho mo. Opo, tay. Sinusulit ko hanggang pwede ko pa tong magawa. Kasi kapag pumapasok na ako sa kolehiyo, maging part-time student na ako. Itutuloy mo rin pala yung plano mo, ano? Opo. Sapat na yung naipon kong pera para makapag-enroll sa unang semester. At yung iba di pagtatrabahuhan ko na lang ulit. Ayos Ano naman ang kursong kukunin mo? Bachelor of Science in Secondary Education. Major in Social Studies. Yung ba yung pagtiteacher? Opo, tay. Ano? Balak mong maging teacher? O Enrique, ayos ka lang ba? Ay nako, sigurado ka ba dyan sa gusto mo? Opo, ano naman pong mali dun? Pinapano, umulit ka nga ng 4th year dahil hindi ka makapasa-pasa. Tapos balak mo pang maging teacher? Maawa ka naman sa mga estudyante mo. Walang matututunan yun sa'yo. Nagbago na po ako, tay. Hindi na ako tulad ng dati na walang alam at walang kayang gawin. Napatunayan ko na po sa sarili ko na kapag ginusto ko ang isang bagay, kakayanin ko po yun. Oy, kasi ikaw bahala. Pero kung ako sa'yo, magbago ka na lang ng kurso mo. Sinasabi ko sa'yo, magsasayang ka lang ng pera mo. Babagsak ka rin. Di ba bagsakin ka? Sayang ang pagkakataon, Enrique. Hindi mo kakayanin ang kurso na yan. Sa pagkakatanda ko, pag matalino yan Gusto raw maging teacher. Ay, kalokohan. Alam nyo mga idol, kahit ako, napapatanong din sa sarili ko kung tama ba yung gagawin kong desisyon. Kinakabahan din. Kasi, hindi naman ako matalinong tao. Sabi nga ni tatay, walang matututunan sa akin ang mga magiging estudyante ko. Pero sinabi ko sa sarili ko, nakakayanin ko to. Dahil hindi ko naman malalaman kung hindi ko susubukan, hindi ba? Kaya kahit lumaki ako sa mga masasakit na salita at hindi ko naranasan na magkaroon ng tiwala sa akin ng sarili kong ama, nangako ako, Mayora, nakakayanin ko. Hindi para sa iba, kundi para sa kinabukasan ko.
Kahit mahirap at matagal ay nagawa kong patapusin ang sarili ko sa pag-aaral, Mayora Iskao Morena. Pero syempre, hindi doon natatapos ang lahat. Nag-review pa ako para sa LET ko na pagkatapos ng exam ay halos lumabas ang puso ko sa sobrang kaba habang nag-aantay ng resulta. Kung ano-ano tumatakbo sa isipan ko noon. Na baka hindi ako makapasa, na baka tama si tatay, nag-aksaya lang ako ng oras at pera dahil hindi naman ako matalino. Mga idol at Mayora, dito ko napatunayan na iba talaga kumilos ang Panginoon. Literal na umiyak ako nung nakapasa ko at maging isang ganap na lisensyadong guro. Labis ang pasasalamat ko dahil meron akong napatunayan sa aking sarili. Kaya ko pala, may utak pala ako. Magaling pala ako. Kaagad akong nakapasok sa eskwelahan na malapit sa amin. Sa edad kong 40 anyos, marami na akong estudyanteng nakilala. At halos lahat sila ay sobrang nakaka-relate ako. Lalo na sa estudyante ko na si Daisy. Ay, sa wakas. Tapos din ako sa kailangan kong gawin. Teka, nasan ba si Daisy? Sabi ko, puntahan niya ako pagkatapos ng huling klase. Sir Enrique? Oh, Daisy. Akala ko mamaya ka pa darating. Pasensya na po, sir. Bumili lang po muna ako saglit ng merienda bago ako pumunta rito. Bakit po pala? Daisy, tatapatin na kita. Hindi maganda ang naging performance mo ngayong second grading. Kung ano ang ikinabagsak mo nung first grading, mas malala yung ngayon. Mahirap ba ako magturo? Hindi naman po sa ganun, sir. Ano lang po kasi, mahina po ako sa pagme-memorize kaya sa tuwing may recitation po tayo, hindi po ako nakakasagot. Sa mga quiz mo, exam, ni isa wala kang ipinasasama ngayon. O ito, tulad dito. Tapos ko nang i-compute para sa grading na to. Tingnan mo nakuha mo. 72. Nung last grading, 73 ka. Huwag mong sabihin na sa third grading gagawin mong 71 to para sa fourth grading naman, 70 makukuha mo. Hindi po, sir. Nag-aaral naman po ako ng mabuti. Wala lang po talagang pumapasok sa utak ko. Nahirapan po akong magkabisado at umintindi. Pero sir, pangako po, babawi ako sa susunod na grading. Pagbigyan niyo lang po ako ngayon. Paano naman yun, Daisy? Special project? Na naman. Ay, ayokong umasa kayo sa special project para isalba ang mga grado ninyo. Gusto ko mag-aral kayo ng mabuti. Dahil kapag kayo ay nagtatrabaho na at pumalpa kayo, hindi kayo makakahingi ng special project sa magiging boss ninyo. Naintindihan mo pa ako doon? Opo, sir. Pasensya ka na, Daisy. May third at fourth grading pa naman. Gusto kong bumawi ka para makasama ka sa mga magtatapos ngayong taon. Mag-aral ka ng mabuti. Kapag nahihirapan ka, magtanong ka sa guro. Naintindihan mo ba? Opo, salamat po. Uy! Pinapunta mo lang ba ako dito para hindi ka usapin? Alis na lang ako. Pasensya ka na, may iniisip lang kasi ako eh. Yung tungkol sa ikaw na kwento ko sa yung estudyante ko. Yung Daisy ba yun? Oo, siya nga. Bagsak na naman kasi ngayon eh. Humingi ng special project pero hindi ko pinagbigyan dahil gusto ko matuto siya. Babawi naman siguro yun. Alam mo, nakikita ko ang sarili ko sa kanya nung kabataan ko. Mahina ang ulo at pag sa akin, ang pinagkaiba lang namin, makapal ang mukha ko. Parang wala lang sa akin yung mga mabababa kong grado. Oo, naalala ko nga yun.
Kaya nga nakakagulat na kahit ganun ka, isa ka ng guro ngayon. Malay mo, tumulad din yung batang yun sa'yo. Magiging matagumpay din balang araw. Ay, sana nga. Mahaba ang pasensya ko, Mayora, sa mga estudyanteng katulad ni Daisy. Naiintindihan ko kasi ang kanilang sitwasyon. Hindi naman talaga ganon kadali ang mag-aral, lalo na kung hindi ka naman katulad ng iba na isang beses lang aaralin, makukuha na agad ang mataas na marka. Tsinaga ko si Daisy mga idol ng mga panahon na yun. Kapag may hindi siya maintindihan o di kaya hirap siyang mag-review, ay tinutulungan ko siya. Kung minsan nga ay sasamahan ko siyang gumawa ng reviewer para yun na lang ang aaralin niya sa bahay. Hanggang isang araw, nagtaka ko. Hindi na pumasok si Daisy. Hindi naman pala absent ang batang yun. Oo, parati siyang nahuhuli sa klase. Pero parati rin siyang pumapasok. Umabot ang halos 1 linggo na hindi na siya pumapasok sa eskwelahan. Wala naman ako natatanggap na kahit anong abiso mula sa kanyang mga magulang. Kaya naman nag-umpisa na akong magtaka at kabahan. San kaya rito ang bahay ni Daisy? Ang sabi ng kaklase niya, may katabi raw na tindahan. Ang daming tindahan dito eh. San kaya yun? Teka, tindahan daw na may pulang gate. Ito, pulang gate to ah. So ibig sabihin, itong nasa kanan ng bahay ni na Daisy. Ito na nga siguro yun. Tao po! Daisy! Tao po! Daisy, si Sir Enrique mo ito. Ano yun? Parang may nabasag sa loob ah. Tama na po, Nay! Tama na po, nasasaktan po ako, Nay! Tumahimik ka! Kasalanan mo kung bakit nasasaktan ka ngayon. Ang hina kasi ng utak mo, inutil! Si Daisy yun ah. Anong nangyayari sa loob? Daisy! Daisy! Ano na kaya mo? Nakakaistorbo ka na ha? Si Daisy ho. Wala! Hindi pwede kausapin. Sino ka ba ha? Teacher niya ako. Kailangan ko lang siya makausap. Hindi! Bakit ka ba pumupunta dito? Umalis ka na nga! Si Daisy ho ba yung narinig kong umiyak? Tapos narinig kong may nabasag na kung ano sa loob. Ang dami mong naririnig. Masyado kong pakialamero. Umalis ka na nga! Daisy! Daisy! Tabi! Papasok ako! Ano ba? Hindi ka pwedeng pumasok! Daisy! Hoy! Pwede kitang idemanda ng trespassing. Sir Enrique! Sir! Diyos ko! Puno ka ng pasa sa katawan na. May mga sugat ka pa sa... Ano ba nangyari sa'yo? Anong ginawa mo sa bata? Hoy! Huwag mo akong masigaw-sigawan sa loob ng pamamahay ko, ha? Hindi mo ba alam na labag sa batas ang panggugulpi ng mga bata? Pwede kang magulo sa ginawa mo ah! Dinidisiplina ko lang ang anak ko. Dahil walang ibang ginawa, kundi bigyan ako ng sakit ng ulo. Mahina na nga ang utak. Wala pang pakinabang. Kahit na! Hindi ganito ang tamang pagdidisiplina sa bata. Isusumbong kita sa barangay. Hindi mo pwedeng gawin to. Eh di magsumbong ka. Wala akong pakialam. Ako ang masusunod kung anong gusto kong gawin sa anak ko. Kaya huwag pang nangyayari. Hindi! Tatawag ako ng barangay para ipahuli ka. Sige lang Daisy, kumain ka lang. Huwag kang mahiya sa akin ha. Para sa ila tong in-order kong pagkain. Maraming salamat po, sir. Pasensya na po kayo sa abala. Wala yun, ano ka ba? Buti na lang pala, naisipan kong puntahan ka sa bahay niyo dahil kung hindi, baka nabalitaan kong nasa ospital ka na. Nanay mo ba talaga ang dahilan kung bakit halos 1 linggo ka nang hindi pumapasok? Opo, sir. Huwag na lang daw po ako mag-aral kasi wala rin naman daw po siyang mapapala. Sabi niya, tanggapin ko na lang daw na wala akong utak.
Wala raw akong kwentang estudyante kaya magtrabaho na lang ako. Sana. Nagsabi ka na sinasaktan ka ng mama mo ng ganyan. Dapat sinabi mo sa akin. May mali rin naman po kasi ako, sir eh. Tama naman po siya. Lalo na sa sinabi niya. Mahina ang ulo ko at walang alam. Kahit kailan hindi ko mararanasan na maging matagumpay. Mga grado ko nga po sa eskwelahan, hindi ko magawang pataasin. Yung buhay ko pa kaya. Habang buhay na akong ganito, sir. Tatanggapin ko na lang na hanggang ganito na lang ang kaya ko. Ano ka ba naman, Daisy? Huwag mong sabihin yan. Kapag gusto mong ang isang bagay, kakayanin mo. Mali na sabihin mong mahina ang ulo mo at wala kang kwenta. Alam mo, naranasan ko rin yan. Yung masabihan ng mga masasakit na salita dahil bagsakin ako nung nag-aaral ako eh. Bagsakin po kayo noon, sir? Oo. Sa katunayan nga niyan, umulit ako ng 4th year high school. Hindi na ako pinag-aral ng tatay ko noon dahil sabi niya, sayang lang daw ang pera na gagamitin niya sa akin. Wala raw kasi akong utak. Mahina at walang patutunguhan. Kung ano ang narinig mo sa mama mo, narinig ko rin yan sa tatay ko. Pero ang galing-galing niyo pong magturo ngayon, sir. Paano niyo po yun nagagawa? Nagtiyaga ako. Pinilit ko ang sarili ko na higitan ng kaya kong gawin. Kasi para sa sarili kong kinabukasan naman yun eh. Kaya ang ginawa ko, nag-aral ako ng nag-aral. Kahit sumasakit na ang ulo ko. Sige lang, diretso lang. Kahit mukha akong ewan, subok lang ng subok. Kasi ang sabi ko sa sarili ko, hindi ko hahayaan na tatanda akong mahina. Kailangan kong labanan yun. Patingnan mo, ang nangyari sa akin ngayon ay nakaya ko ang lahat. Ang galing niyo naman po, sir. Magaling ka rin, Daisy. Hindi mo palang nadidiscover ang kaya mong gawin. Kaya kung nagawa ko yun, siguradong magagawa mo rin yun. Nagawa naming ipabarangay ang nanay ni Daisy. Napag-alaman ko na noon pa lang pala ay sinasaktan na siya nito. Hindi lang pananakit, kundi pambubugbog, Mayora Iska Morena. Dumating ang mga kamag-anak ng bata at pilit siyang kinuha mula sa nanay niya. Kaya pala hindi makapag-concentrate sa pag-aaral si Daisy ay dahil may malaking problema sa bahay. Natulad ko, wala siyang nakukuhang suporta mula sa mga magulang. Buwan nang lumipas, Mayora, nakita ko ang pagbabago sa performance ni Daisy sa eskwelahan. Nakakapag-participate na siya minsan at madalas ay tama na ang naibibigay niyang kasagutan. Nag-umpisa na rin siyang makakuha ng mga magagandang marka sa quiz. Pero dahil graduating na siya at medyo huli, binigyan ko siya ng special project para naman makasama siya sa mga listahan ng magtatapos. Uy, uwi na tayo. Saan tayo mamaya? Uy, laro tayo. Ay, sige, kumsap. Sa oras na. Kumsap tayo. Mamaya na! Hindi. Oh, huwag niyong kakalimutan ang requirements niyo, ha? Opo, sir. Sige na, magsiuwian na kayo. Mag-iingat kayo. Okay, tara na. Yay! Uwi na. Uy, leaders ka. Ay, salamat sa Panginoon at walang bagsak sa mga estudyante ko. Sir Enrique, Oh, Daisy, congratulations. Kasama ka sa listahan ng mga gagraduate ngayong taon. Masaya ako para sa'yo. maraming salamat po. Buti nga po nakahabol po ako, sir eh. Yun naman ang mahalaga doon. Nakahabol ka pa rin kahit mukhang huli na. O di ba? Anong sabi ko sa'yo? Kayang-kaya mo. O nga pala, saan ka nga pala nakatira ngayon? Doon po sa tita ko. Maski po sila ayaw na akong pabalikin kay mama. Mabuti naman kung ganun. At least ngayon, mas nakakapag-focus ka na sa pag-aaral mo dahil sa lahat ng mga taong nasa paligid mo, tinutulungan ka ng makaangat. Kaya kapag nagkolehiyo ka na, pumili ka ng mga good influence na kaibigan ha. Mas kailangan mong galingan dun. Natatakot nga po ako, sir eh. Baka hindi ko kayanin kasi mas mahirap daw po ang kolehiyo. Ayun naman. Mas mahirap talaga ang kolehiyo.
Pero kapag magsisipag at magtsatsaga ka lang, kakayanin mo rin yun. Anong kurso pa lang kukunin mo? Eduk po, sir. Bachelor of Science in Secondary Education, major in Social Studies. Parang kayo po. Ha? Bakit ako? Idol ko po kasi kayo, sir eh. Kayo lang po kasi ang nakakaintindi sa akin. Kayo lang po nagsabi na kaya ko. At dahil sa mga salitang naririnig ko po sa inyo, tumaas ang kumpiyansa ko sa sarili ko. Kaya ayun, nakaya ko nga. Maraming salamat po, sir, ha? Sus, wala yun. Mas pasalamatan mo ang sarili mo dahil nagtiwala ka na kaya mo. Ituloy-tuloy mo lang yan, ha? Huwag kang susuko. Huwag mong pakikinggan ng mga sinasabi ng iba na pwedeng magpababa ng tingin mo sa sarili mo. Kayang-kaya mo yan. Ikaw po ba? Salamat po, sir. Mayores Camorena, tumataba ang puso ko sa tuwing nakakarinig ako sa mga estudyante na idol daw nila ako. Na sa paningin nila ay isa akong dakilang guro. Hindi nila alam na dati akong mahinang estudyante na nagsikap para maging matagumpay sa buhay. Na nagdesisyon na huwag itanim sa isip ang mga masakit na salitang narinig at piniling magtiwala sa sariling kakayahan. Kaya sa mga idol natin na nakikinig ngayon, lalo na sa mga estudyante na iniisip ay mahina sila, kung kinaya ko, siguradong kaya nyo rin. Mga idol, hanggang dito na lang ang aking kwento. Sana ay nakapagbigay ako ng aral at inspirasyon sa inyong lahat. Nagpapasalamat, Enrique. Ang mga dramatista na nagbigay buhay sa storya natin ngayon sa Dear IFM. The Enrique Story. RJ Carpo bilang Enrique. Saika Hiroshi bilang Daisy, Rendel Castro bilang Doming, Agape Balbon bilang Wena, Eka Betarmos bilang Belen, Sound Technician and Drama Editor Martin D. Sa panulat ni Arlene Bellarmino, directed by Rendel Castro. FM drama has never sounded better. Dear IFM.